Poka, sabi mong ganun kanina, nagmamahalan. Nagmamahalan, sinabi mo. Ano ba yun? Do alam naman natin, nararamdaman natin at nakikita natin. Ano yung nagmamahalan? Pwede nagmamahalan as love team, pero beyond that, na nakikita natin, pwedeng nagmamahalan as partner, professionally. Pero alam naman natin, ramdam natin, mahalan. Ano yung nagmamahalan na nakita mo? Behind the stage. Kasi given na yung nasa harap ng stage eh. Ikaw talaga bumali na napakamaritig mo ha. Gigigil din ako sa iyo. Diyos ko yung mga talagang mga Kim Pao fans all over the world, yan din ang tanong. Pero ako talagang, kasi di ba nasabi ko naman love team, yung mga nagmamahalan, whether, pero ito lang ang makikwento ko ha. Ito lang obserbasyon ko. Wala namang hindi OA, walang labis, walang kulang. You know, they really are always looking for each other. Hinahanap ni Kim si Pao, hinahanap ni Pao si Kim, and they're together. They're very nice to each other, and they're very sweet to each other. Paano sila maglambingan? Paano sila maglambingan backstage? Ay, ano ba naman? Poka, naghihintay ang mga Kim pa, ang Kipolandia. Ang mga Kim Paulandia talaga, ang mga Kim Pao! I love Kim Pao! I love Kim Pao fans! Pero hindi nga, ito ha, walang biro. Kasi sa mga I'm pretty sure maraming nakakapansin na si Paolo is a very, silent, is a very silent person. Kumbaga parang introvert. But you know what? What I have just seen, baka kasi na he comes across different from other people, but it's hindi po. Talagang si Paolo, he's just the silent type, but it doesn't mean na, kaya huwag kayo mag-isip na parang, kakaiba about him. Because ako nakita ko na, narinig ko yun na, asan si Kim? Mga ganon. Diba? Tapos, andun siya. Pupuntahan niya. Tapos, uupo na siya sa tabi ni Kim. Tapos, magkukwentuhan na sila. Tapos, smile sila. Titinginan sila. So, pumali, tatampalin ko yung nguso mo. Sino mas malambing sa dalawa? Backstage, si Kim or si Paolo? Si Paolo kasi, di ba? Si Paolo kasi may kita mo yung galaw niya na very aggressive siya in a way na gustong-gusto niya talagang lapitan si Kim, harutin si Kim. Tapos si Kim naman yung paganon, yung parang umuurong na, parang hindi niya kinakaya. Kasi siguro parang hindi naman sanay si Kim sa ganong personality ni Paolo bilang nonchalant. Pero sa backstage, sino ang mas malambing sa isa't isa? Oh my gosh! Humaloy! Diyos ko, the best talaga ang mga Kim Pao fans of the world. Diyos ko, wala naman akong kinalaman. Diyos ko, hindi po ako artista. Bold star lang po ako. Nagkataon lang po na pinalad lang ako makasama dahil napili ako na minamahal natin si Kim. Pero eto na lang ang masasabi ko. They are very sweet to each other. Pareho sila. Ayan ha! Sweet with each other. Hindi yung mas kasi di ba nonchalant si Paolo, nakita natin si Paolo, nonchalant, pero pag sila lang dalawa ni Kim, parang si Paolo. Pero yun nga ang sinasabi ko. You might see him differently when he's on stage or he's off stage, but when they're just, just the two of them, it's different. Kasi nga, kaya nga nasabi ko na they always take time to, ano ba yun? Parang, andun yung, yung salitang care. Nandun yung mga words na they look out for each other. Ganun. Sino mas ma-care?
Si Paolo o si Kim? Kasi sabi mo kanina ganun, pag si Paolo pag si Kim nawala sa tabi ni Paolo at hindi niya makita, hinahanap niya din pinupuntahan niya. Oo. So, he finds time talaga to look for Kim. So, doon pa lang sabi ko, how nice. How sweet. Tapos, pag si Paolo naman ang wala, si Inday Kim nasa mangita ni Pao. Kasi si Pao. Ganyan talaga. I-take two mo nga, yung ganyan talaga. Asan si Pao? Ang bangit kasi magaling sa boses ko. Boses mama. Poka, in a scale of 1 to 10, basta nakikita mong pagmamahala ng dalawa, basta nakikita mo yung kilig off-stage. Kasi alam naman, palagi ko sinasabing off-stage kasi yun yung hindi nakikita ng ating mga kaibigan na Kim Paulancia na gusto nilang malaman at makumpirma in a scale of 1 to 10 dun sa intense ng pagmamahala nila, yung care nila sa isa't isa. Anong masasabi mong score? Ay nako, talagang alam mo maano kita. Ikaw pumali. Uy, ang dami na kinikilig ng mga Kim Paulancia. Ang dami na nanonood sa atin. We love you po. Thank you for sharing po, sabi nila. Yan ay sa Facebook. Magbabasa tayo mamaya ng mga comments. Batiin ko sa America. But anyways, going back to your question, ano ba? In a scale of 1 to 10, ayoko silang pangunahan because ito honest, para sa bagay totoo. Oo, ayoko silang I don't want to be para sa lahat ng mga Kim Pao fans kasi alam ko ang mga Kim Pao fans, they're very very respectful as well. And kaya nga nila mahal na mahal ang Kim Pao. And ganun din ang Kim Pao, mahal na mahal nila ang kanilang mga fans naman talaga. They always try their best to take time. Pero sandali, going back to the question, kung ako lang, hindi, I'm not, wala kinalaman to sa ako lang to So, parang mga nasa 8. Hay! Napakataas na pag sinabing 10, siguro, na yon, kasal na, engaged na. Yes, oo. Kasi yung 9 and 10, it's not for me to say. Yes, ako tama. bilang just an observer, that's a really nice, that's a really nice observation coming from me because I don't see anything na talagang parang plastikan. I don't see anything that's not organic there na hindi parang they really respect each other and they really care for each other. So hindi naman natin pwedeng pangunahan yung dalawa pero base sa na obserbahan ko talagang parang Alam mo yan, Poka, walang parang dyan, Poka. Pero tama ka, dapat sila sa kanya talaga manggaling. No, para ako as kasi I wanna be professional as I can be. Yeah. And just based on what I'm seeing, talagang kinikilig din naman talaga ako. Speaking of kilig, anong mga nakikita mo dun sa dalawang ito, off camera, behind the stage, na kinikilig ka? Like yung mga gestures nila pag magkasama. I'm sorry, Ray. Sorry for cutting you off. Again, can you repeat the question? Behind the stage, yung mga hindi namin ano yung pag nakikita mo sila na magkasama, magkatabi, ano yung kilig na gesture sila sa isa't isa na nakikita mo? Na parang kasi nako, parang gumaganon ka. Ay, 'di ba tayo may mga ganun tayo? Oo. Kasi ayoko kasi yung mga echaserong frog. Oo, na sweet sa stage. Oo, tapos biglang pagdating sa backstage, walis na, 'di ba? May kanya-kanya na silang buhay. Oo, para machika lang. In all fairness, the small gestures are those things that makes a really big impact doon sa dalawang taong nakita kong naobserbahan ko.
Because, you know, like Paulo, ginamit ni Kim nonchalant, introvert, blah, blah, blah. Pero you know what? I find Paulo to be a very... He is a true gentleman. Yung mga small gestures niya, like, siya ang magbubuhat ng maleta ni Kim. Yung parang siya ang parang ano niya si Kim pagbababa ng sasakyan. Alalayan. Alalayan, or yung hindi naman kailangan ipakita sa tao, but yung totoo na you know, he's a really nice person, a real gentleman. Maraming fans ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino ang talagang kinikilig ngayon dahil kitang-kita raw ang sweetness at pagiging komportable nila sa isa't isa. Sa mga interviews, events at simpleng interactions nila, napapansin ng marami na may natural na lambing at magandang chemistry talaga silang dalawa, kaya lalong dumadami ang supporters ng Kim Pao. Ang isa ring nakakatuwa sa kanilang dalawa ay hindi sila masyadong pilit o OA sa pagpapakita ng closeness. Madalas subtle lang pero ramdam ng fans ang concern, respeto at saya nila kapag magkasama. Kaya naman maraming netizens ang nagsasabing parang mas mature at mas genuine ang samahan nila na ngayon kumpara sa typical na showbiz love team. Dagdag pa rito, marami ring humahanga kay Kim dahil mukhang masaya at relaxed siya nitong mga nakaraang buwan, habang si Paulo naman ay halatang very supportive at calm lang palagi. Kapag nakikita silang nagtatawanan, nag-aasaran o simpleng nagkakaintindihan sa interviews, hindi maiwasang kiligin ng fans. Para sa iba, bonus na lang ang romance rumors dahil ang importante ay nakikita nilang healthy at positive ang samahan ng dalawa. Sa totoo lang, malaking factor din kung bakit patuloy silang pinag-uusapan ay dahil parehong magaling at respected sa industriya sina Kim at Paulo. Kaya kapag nagsama sila sa projects o public appearances, mas nagiging exciting panoorin. Ramdam ng supporters na hindi lang basta pakilig ang ibinibigay nila, kundi may tunay na connection at mutual admiration din. At habang wala pang official na kumpirmasyon sa totoong estado ng relasyon nila, masaya na ang maraming fans sa sweetness at good vibes na ipinapakita nila. Ang mahalaga para sa supporters ay nakikita nilang masaya ang dalawa at walang negativity sa kanilang samahan. Kaya naman lalong lumalakas ang paniniwala ng Kim Pao fans na may special talagang namamagitan kina Kim at Paulo. Sa ganitong klaseng balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, mahalagang tingnan ito ng balance lang, lalo na't karamihan ng ganitong sweet moments ay nakabase sa public appearances, interviews, o fan observations. Natural sa showbiz na kapag maganda ang chemistry ng dalawang artista sa proyekto o interviews, mabilis talaga itong napag-iinitan ng fans at nagiging shipping culture. Sa kaso nila, Kim at Paulo, malinaw na may professional chemistry sila. Magaan silang magkasama at marunong magdala ng scenes at interviews, kaya nakakilig panoorin. Pero hindi rin dapat agad ini-interpret na may romantic relationship agad sa likod nito kung wala namang direktang kumpirmasyon mula sa kanila. Minsan kasi, ang sweetness ay resulta lang ng magandang working relationship, respeto sa isa't isa, at pagiging comfortable bilang co-actors. Ang mas interesting dito ay kung paano nila nahahatak ang atensyon ng viewers. Ibig sabihin effective sila bilang tandem sa screen. At kung sakaling may future projects pa sila, malamang mas lalo pang lalakas ang interest ng publiko. Sa huli, mas okay i-appreciate yung good vibes at chemistry nila bilang artists, habang hinahayaan silang magbahagi lang ng kung ano lang ang gusto nilang i-share sa publiko. Dagdag pa sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, interesting din kung paano lumalaki ang impact ng fan narratives sa social media. Sa panahon ngayon, mabilis mabuild ang kwento base lang sa mga clip, photos o short interactions. Kapag nakita ng fans na magaan ang loob ng dalawang artista, automatic na may nabubuong storyline sa isip ng publiko, kahit hindi pa ito kinukumpirma ng mga involved. Kaya minsan, ang tunay na nangyayari ay napapalitan ng interpretation ng audience. Isa pang mahalagang dagdag, sa industriya ng showbiz, normal lang ang pagiging sweet on cam dahil parte ito ng promo, chemistry building, at audience engagement. Pero hindi rin nito automatically ibig sabihin ay may romantic involvement na sa real life.
Kaya magandang ihiwalay ang on-screen chemistry sa off-screen reality. Sa kabilang banda, hindi rin maitatanggi na malakas talaga ang appeal ng tambalan nila. May natural silang dynamics. Si Kim ay energetic at expressive, habang si Paulo ay mas calm at composed. Yung contrast na yun ang madalas nagbibigay ng balance na gustong-gusto ng viewers. Ang pinaka-importante, pareho silang respected actors sa kani-kanilang careers. Kaya kahit ano pa ang speculation ng fans, ang tunay na basehan pa rin ay yung projects nila, professionalism, at kung paano nila pinapakita ang respeto sa isa't isa sa trabaho. Sa dulo, mas healthy para sa audience na i-enjoy yung kilig at entertainment value, pero iwasan yung sobra-sobrang pag-assume. Mas maganda pa rin yung appreciation sa artistry at chemistry nila bilang performers kaysa sa pagbibigay agad ng conclusion sa personal nilang buhay. Sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na isa na namang halimbawa ito kung paano mabilis lumaki ang kilig culture sa showbiz, lalo na kapag dalawang malalakas ang personalidad at parehong mahusay umarte ang pinagsasama sa isang narrative ng publiko. Ang unang reaksyon ng karamihan ay kilig at hindi rin nakakapagtaka. Kapag maganda ang chemistry ng dalawang artista, natural na nagiging engaging sila panoorin. Si Kim, kilala sa pagiging lively at expressive, habang si Paulo naman ay mas calm, controlled, at understated ang presence. Yung contrast na yon ang madalas nagiging dahilan kung bakit parang balanced at interesting silang tignan kapag magkasama sa interviews, projects, o public appearances. Hindi ito agad tungkol sa romantic relationship. Madalas, chemistry lang talaga sa trabaho at good rapport bilang professionals. Isa pang mahalagang punto sa ganitong balita ay kung paano gumagana ang social media perception. Sa panahon ngayon, sapat na ang isang ngiti, isang tinginan o simpleng gesture para mabuo ang isang malaking fan theory. Dito pumapasok ang imagination ng audience na minsan mas mabilis pa kaysa sa aktwal na impormasyon. Kaya ang sweetness na nakikita online ay pwedeng totoong friendliness, mutual respect o magandang working relationship na pinalalaki lang ng fan interpretation. Sa kabilang banda, hindi rin may kakaila na malaking factor si fans sa pag-angat ng popularity ng mga ganitong tambalan. Dahil sa suporta at engagement, nagiging mas visible ang chemistry nila at mas napapansin ng mas maraming tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga network at producers ay mas nagiging interesado sa potential projects ng mga artistang may strong audience connection. Pero mahalagang tandaan na sa kabila ng lahat ng kilig at speculations, parehong may kanya-kanyang personal na buhay sina Kim at Paulo. Hanggang walang malinaw at direktang pahayag mula sa kanila, mas responsibly na tingnan ito bilang entertainment value at professional chemistry kaysa real-life confirmation ng anumang relasyon. Sa dulo, ang pinaka-importante ay ang respeto sa kanilang trabaho, sa kanilang privacy, at sa hangganan ng impormasyon na nakikita sa publiko. Mas masaya, i-appreciate ang kanilang performances, ang natural nilang rapport, at ang saya na naibibigay nila sa audience nang hindi kailangang lagyan agad ng konklusyon ang bawat sweet interaction. Kung tutuusin, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy silang pinag-uusapan, dahil effective silang maghatid ng kilig at interest sa audience, kahit sa simpleng moments lang.